Thank you very much sa prayer. I really appreciate that because it gives me confidence that the Lord will be with us and is with us this morning to give us His word. So, magandang umaga. Blessed morning sa bawat isa sa atin. Isang masayang umaga na naman ang ibinigay sa atin ng Panginoon. And allow me to deliver His word mula sa Colossians 2:20-23. So, as I begin, let me tell you a story. So, ganito yung kwento. May dalawang tao na nagtatalo dahil sa hindi nila mapagkasundo ang bagay. So, yung pangyayari ay sa isang kanto ng isang street, may nakita silang number. Ang sabi ng isa na nasa kabilang side ng daan, number 6 yon. Sabi naman nung nasa kabilang kalye, hindi, number 9 iyon. So, habang sila ay patuloy na nagtatalo kung ang number nga ba ay 6 or 9, may isa pang napadaan sa kanto na yon at nagsabing, sigurado ako na number 9 ito. Sumagot yung naniniwala, siyempre, nung number 6 yung nakapinta na yon. Paano ka naman nakakasigurado na number 9 iyan? Gayong ang linaw-linaw sa pagkakabasa ko na number 6 ito. So ang sabi niya, papunta kasi ako dyan sa 10th Street. At bago ako napadaan dito, galing muna ako doon sa dalawang kanto. Sa unang kanto na pinanggalingan ko ay number 7 ang nakasulat. Tapos sa kasunod na kanto na nadaanan ko, may nakasulat na number 8. Ngayon, na napadaan ako dito sa kanto, ito ang nakasulat. Kaya 9 ang next sa number 8, kaya I'm sure number 9 ito. Probably, nakita nyo na po yung picture na ito sa social media like sa FB na patungkol sa dalawang tao na nagtatalo kung 6 o 9 ba ang nakita nilang number. May nagsasabi na posibleng tama ang dalawang ito. No? Depende sa kung saan nagmumula ang kanilang pagtanaw sa isang bagay. Kumbaga, wala namang tama o mali sa sagot nila. It's just a matter of perspective. Pero ang istorya po na ibinahagi ko sa inyo kanina ay nagpapakita na may instances na hindi pwedeng tama silang dalawang. Iyon ay dahil mayroon tayong tinatawag na objective truth. Ang objective truth ay katotohanan na mananatiling katotohanan whether agree ka doon or hindi. Di po ba? Example, today is Sunday, December 3, 2023. That's an objective truth. Kung meron mang makipagtalo sa atin na no, today is December 2, today is Sunday but December 2 today, we know that that person is not telling the truth because that person is not speaking an objective truth. Kagaya po dito sa illustration natin, kanina, sa naunang illustration, ang nagsasabi na number 6 ang nakasulat ay malamang mali siya sa kanyang sinasabi. Dahil batay na rin sa pagkakasunod-sunod ng number, siguradong may nagsulat ng number na yon at ang intended na niya na isinulat doon ay 9 dahil iyon ay nakasulat sa kanto ng street na yon. Nanggaling yun sa, mayroong 7th Street, mayroong 8th Street, so yun ay 9th Street. At ang next doon ay 10th Street. So kahit ipilit niya na number 6 ito, dahil sa tingin niya, nakikita niya ay number 6, it's still number 9 because according nga doon sa pagkakasunod-sunod ng number at sa intended nung nagsulat na iyon. So, sa dalawang magkasalungat po na paniniwala o prinsipyo, mayroon talagang pagkakataon na isa lang sa kanila ang nagsasabi ng katotohanan. And in that situation, we need to know and understand the difference before we believe
So, doon sa bagay na yon. Dahil baka naniniwala na tayo, for example, na ang mundo ay flat kahit ang katotohanan ay bilog. Diba? It is shocking to know that there are still people believing that the earth is flat and not spherical. But it just says that we need to really know the difference between the two sides so that we know that talagang ang pinaniniwalaan natin ay yung nagsasabi ng katotohanan. Now, ang illustration po na ito na ipinakita natin ay makikita din natin sa sitwasyon na pinagdaraanan ng iglesia noon sa Colossae. As we can remember, sa time na iyon ay may umusbong na mga leader sa kanilang iglesia na nagtuturo ng kakaiba at salungat sa ipinapangaral at itinuturo ng kanilang pastor noon na si Epaphras, na siyang naging bunga naman ng pagmimisyon ni Pablo. So para kina Epaphras at Pablo, Christ is superior and above all. He is the fulfillment of the law. Pero doon sa mga emerging leaders na iyon, ang itinuturo naman nila ay the church must continue to practice certain rites, religious rituals, and Jewish laws for their security and protection from the evil spirits and deliverance from afflictions, as well as to gain the favor of God. So as for Paul, that teaching is not just faulty and deceiving, but also dangerous because it devalues Christ and it fails to appreciate the new identity of believers being in Christ. Kaya iyon ang nag-udyok sa kanya kung bakit niya kinakailangang sumulat sa mga taga-Colosas. So sa dalawang katuruan po na ito, isa lang sa kanila ang maaaring tama at isa ay hindi talaga nagsasabi ng katotohanan. At tayo po, naniniwala tayo na si Pablo at Epaphras ang nagsasabi ng katotohanan dahil ang kanilang mga sinasabi ay nagmumula mismo sa katotohanan galing kay Jesus. Ang objective truths, let us remember this, ang objective truths na ating pinaninindigan bilang mga Kristiyano ay nanggagaling sa salita ng Diyos o sa Biblia. Outside the Bible, we cannot accept that as truth. So, ngayong umaga pong ito, magpapatuloy tayo sa ating paghihimay-himay ng mga katotohanang makikita mula sa sulat ni Pablo para sa mga Kristiyano sa Colosas. Now, I would like to again request everyone to join me in prayer. Let's pray para sa message. Lord God, we admit that wisdom and understanding come from you. So Lord God, we ask for the Holy Spirit na kumilos po sa aming mga puso at bigyan kami ng karunungan at kaunawaan na makita ang katotohanan sa iyong salita. Because, Lord God, we want to believe what truly is the truth. So help us, Lord God, to be open sa aming mapapakinggan mula sa iyong salita and be willing to accept it, for it is your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So last Sunday po, since ito po ay series, so we need to really connect yung mga mga nagdaang mga mensahe. Hindi po ito parang fragmented o kung hindi talagang magkakadugtong na mensahe. So, we tackled verses 16 to 19 ng chapter 2. At nalaman natin mula sa passage na iyon kung ano ang inaasahan ni Pablo na tugon mula sa mga Kristiyano now that God has made them alive in Christ. And that is for them to go beyond legalism as they abide in Christ na siyang nag-fulfill ng righteousness and justice ng God. Today, ang topic naman natin is about being free in Christ. So after learning that we must go and live beyond legalism, we will continue on and this time learn from the Word of God sa Colossians 2:20 to 23,
what does it mean to be free in Christ? Ano ibig sabihin nito na being free in Christ? So ang ganito ang sabi sa mga talatang iyon, as for our scripture reading, you have died with Christ and He has set you free from the spiritual powers of this world. So why do you keep on following the rules of the world, such as don't handle, don't taste, don't touch? Such rules are mere human teachings about things that deteriorate as we use them. These rules may seem wise because they require strong devotion, pious self-denial, and severe bodily discipline, but they provide no help in conquering a person's evil desires. So, kung maaalala po natin, sa chapter 2, verse 13 ng Colossians, gumamit si Paul ng illustration to describe the status ng mga taga-Colosas noong bago pa sila nakakilala at nanampalataya kay Kristo. So, bago pa sila maging Kristiyano, sino ba sila? Ano ba yung kalalagayan nila? So, ito yung sinasabi sa verse 13. You were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Then, ito yung nangyari sa kanila, God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. So before, the Colossians were dead because of their sins. However, God made them alive with Christ when He forgave all of their sins. So we praise God for that. Now, later on, dito po sa text natin, sa verse 13. So nagpatuloy po si Paul sa mga gusto niyang sabihin, itinuturo sa mga Colossians 14, 15, 16, 17, 18, 19. Now, in verse 20, ito naman ang sinabi niya. You have died with Christ and He has set you free from the spiritual powers of this world. So why do you keep on following the rules of the world, such as don't handle, don't taste, don't touch? So, nagbigay uli ng another illustration si Paul about the current status, yung status na ng mga Colossians at that time who are now in Christ. And that is, they already died to the rules and regulations of this world. So, ipinakita ni Paul ang point na iyon by asking them an inference question. Diba? Iba't ibang ang type ng question. So, most probably, no, as I think this is an inference question na why do you keep on following the rules of the world? So, bakit pa kayo sumusunod sa patakaran ng mundo? Yun ang tanong niya. So ang point na ipinapakita po ni Paul dito sa mga Colossian believers ay, since the Colossians are already died with Christ or have already died with Christ, hindi ba dapat ay hindi na sila nagpapasakop sa kalakaran ng mundo dahil patay na nga sila sa sanlibutan? Sila ay malaya na kay Kristo, kaya wala nang kinalaman sa kanila kung ano ang sinasabi, iniuutos at patakaran ng mundo. So iyon po ang isang ibig sabihin ng being free in Christ. To be free in Christ means to die with Christ and to the world. So let me repeat that. To be free in Christ means to die with Christ and to the world. Naniniwala naman po tayo na ang bawat Kristiyano ay gusto nila ay to be free in Christ. Ayaw natin na parang Kristiyano tayo pero parang we do not feel na malaya. So, we need to understand ano ang ibig sabihin nito so that makita ko talaga na ang buhay ko bilang isang Kristiyano ay malaya. But it says, it means to die with Christ and to the world. So ano ibig sabihin ng to die with Christ and to die to the world? So i-explain po natin yan. Una po, pareho iyong may kinalaman sa salitang death. So ano ba ang ibig sabihin ng death? Death means the end of the life of a person. It also means the total and permanent cessation o permanenteng pagtigil ng lahat ng vital function ng isang tao. So di ba sa ospital merong cardiogram. So binabantay yun, minomonitor yun,
yung heartbeat ng isang tao. Kapag nag-flat na iyon, ibig sabihin, tumigil na yung beat ng puso. And ibig sabihin noon, that person must be dead. So, sa madaling salita, sa kamatayan, hihinto na ng tuluyan ang pagtibok ng puso ng isang tao at ang kanyang paghinga ay hindi na rin mangyayari kailan paman. So that is death. Iyon ang konsepto ng kamatayan in the physical aspect. Ngayon, kailan naman natin masasabi na ang isang tao ay spiritually dead? O isang kamatayan in the spiritual aspect? So we can use that concept na malinaw sa atin and bring that doon sa pag-understand natin sa spiritual death na iyon, but ilalagay lang natin in the spiritual context, in the spiritual realm. So same concept pa din naman sa definition ng death, pero yun nga in a spiritual context nga lang. So ang spiritual death ay cessation o permanenteng pagtigil ng vital spiritual function ng isang tao. Ibig sabihin, the spiritual function ng isang tao, it does not function anymore. So, we mean to say, na, di ba, sinabi natin na nakaraan, spiritual means the work of the Holy Spirit doon sa buhay niya. The work of God doon sa buhay niya, yun ang sinatawag natin ng spiritual. So, it doesn't any connection with physical, at it doesn't have any connection with material things. It's about the immaterial things. No? So, iyon po ang nangyari. So, that spiritual death, iyon ang nangyari sa pinakaunang pagkakataon sa kauna-unahang pagdating ng kasalanan sa tao. So, nangyari ang spiritual death doon sa Garden of Eden sa time nila Adan at Eva. Yun yung sinasabi sa Romans 5:12. No? Ganito ang sabi sa Romans 5:12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all people because all sinned. So pinakita dyan ni Paul yung sequence ng pagdating ng kamatayan sa lahat ng tao. Nagsimula iyon sa pagpasok ng kasalanan sa mundo dahil mula doon, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, representative ng humanity, at dahil doon sa kasalanan na yon, pumasok ang kamatayan, at ang kamatayan ay pumasok sa lahat ng tao dahil lahat ay nagkasala. So that what happened sa mundo, bakit ang mundo ay spiritually dead. Ang kamatayang spiritual ay nagsimula nga kina Adan at Eva dahil sa kanilang kasalanan at nagpatuloy ang kamatayang spiritual na iyon sa lahat ng taong namumuhay sa mundo dahil nga ang lahat ay nagkasala at patuloy na nagkakasala. Therefore, ang isang tao ay spiritually dead because sin disconnects man from God. As long as the person is not willing to reject sin sa buhay niya at sa halip ay nagpapatuloy pa rin sa pamumuhay na iyon at minsan nga is trying to make himself believe that what I am doing is not sin, is not wrong. So, it shows that the person remains spiritually dead. Ganun pa man, the good news there is, ang isang Kristiyano ay hindi na ganon ang kalalagayan. Praise God for that. Ang isang Kristiyano ay hindi na ganon ang kalalagayan. Ano ba ang nangyari sa isang Kristiyano kung bakit hindi na siya spiritually dead? So ganito ang sabi sa Romans 6:6-7. For we know that our old self was crucified with Him, with Christ, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Because anyone who has died has been set free from sin. That is the reason why ang isang Kristiyano ay
hindi na spiritually dead. Ang isang Kristiyano ay hindi na spiritual dead, kundi spiritually alive na dahil he or she is already crucified or has been crucified with Christ. Which is also another illustration to define the death with Christ ng isang tao. He has been crucified with Christ. Ipinako na siya, the old self. Kung sino siya dati, patay na, wala na, patay na nga siya. So being dead with Christ happens at that time na ang isang tao ay buong pusong nanampalataya kay Kristo. Sa pagtanggap at pagsampalataya niya sa Panginoong Hesus, kasama sa tinanggap at niyakap niya ay ang krus ng pagsasakripisyo at kamatayan. So malinaw na itinuro iyon ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi niya doon sa Corinthians 4:11, "For we who are alive are always being given over to death for Christ's sake, so that His life may also be revealed in our mortal body." This is mortal body that we have. Pero itong mortal body na ito is always, ibig sabihin, every day, being given over to death. Ibinibigay na sa kamatayan, alang-alang kay Kristo. So that ito ngang katawan natin na ito ay mahahayag si Kristo kahit nasa physical pa tayo. Physical na mahina, physical na laging natutukso, pero kaya tayo iniaalay sa kamatayan para tuluyan na tayong, yung reality that we are already crucified with Christ ay maging reality kahit nasa physical na body pa tayo. Now, going back to Romans 6:7, ang sinasabi na yun is, anyone who has died has been set free from Christ. So, that is why to be free in Christ means to die with Christ and to the world. Mangyayari pa lang ang pagiging tunay nating malaya kay Kristo kung tunay na namatay na tayo kay Kristo at namatay na rin tayo sa mundo. So that is what we should check sa sarili natin. Sabi doon sa sulat ni John, test yourself if you are in the faith. Sabihin, you have to analyze daily yourself. Am I still living to this world? Am I still living for the world? I should have died already. So that is why sabi ni Paul doon, I am beating myself. Tinatalo ko ang aking sarili. Ginagapi ko ang flesh sa aking katawan. So mga kapatid sa Panginoon, this is the truth. And whether we believe this or not, this will remain the truth. The question is, are you willing to accept this truth? Are you willing to accept that you are already dead with Christ and you are already dead to the world? So, sa panahon po natin ngayon, hindi pa rin nagbabago ang ibig sabihin ni Paul sa pagiging malaya ng isang tao kay Kristo. To be free in Christ means to die to the world. And dying to the world means the world has become tasteless for us. Hindi nakaakit-akit ang mundo para sa atin dahil we are already dead to it na nga. Ang isang patay, whatever food ang i-offer mo dyan, kahit ganong kasarap ang gawin mo sa pagkain, hindi iyan gaganon, ang sarap na pagkain na yan. No matter what you do, the dead will remain dead. And no matter what the world offers to us, whatever kind of beautiful, wonderful, as they believe na principles, beliefs, and activities, and kind of enjoyment, walang dating yon sa isang Kristiyano na patay na sa mundo at namatay na kasama ni Kristo. Ang satisfaction na ng ating puso ay ang pagtanaw sa amazing grace na naranasan natin mula sa Panginoong Hesus. Daily, we wake up with this joy because we are always being reminded, amazing grace of God
who saved such a wretch like me. I once was lost, but now I am blind. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I see. I can see the wonderful world of the world that God created, the world being in Christ. Ang sabi nga sa isang quote ni John Calvin, God's grace is tasteless to men until the Holy Spirit brings its Savior. Napakasarap na sa atin ang mamuhay bilang isang Kristiyano dahil tayo ay pinalaya na ni Kristo. Ang isang tao na pinalaya na ni Kristo, ang kanyang hinahanap-hanap na ay ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay na katulad ng sinasabi sa Psalm 42 verse 1, As the deer longs for streams of water, so I long for you, O God. So my dear brothers and sisters in the Lord, be at peace. Huwag po tayong ma-pressure. Huwag po tayong matakot. Am I Christian? Am I still living in this world? Nakakasala pa ba ako? Baka meron pa ba akong hinahanap other than Christ? As long as your faith in Christ, the Holy Spirit is with you and is working in you, you will be complete someday. Di ba nakita natin yung last Sunday? He who began a good work in you, He will complete it at the day of Christ. You are still at work, no, in the progress. You are still progressing in your faith. You are still progressing in your life. But what the Word of God assures you, you are safe and secured in Christ. As long as, of course, your faith is in Him, and as long as you are in the truth, be free in Christ. Amen? So, nagpatuloy po si Pablo sa kanyang pangangaral, pagtuturo sa mga taga-Colosas sa verses 22 and 23 naman. So, inag-expound pa dito si Paul ng kanyang sinasabi. Ang sabi niya sa verse 22, such rules are mere human teachings about things that deteriorate as we use them. Ano ibig sabihin niya doon? Itong things na ito, human teachings to, but ito naman ay patungkol, yung teaching na yon ay patungkol sa mga bagay na nagde-deteriorate as we use them. So pero meron pa rin dito na they are using it, pero it deteriorates. Ano ibig sabihin nun? That these things, that human teachings, ay about the things that deteriorate as we use them. So let me give you another illustration. So kung mapapansin po natin, ang halaga o value ng isang bagay dito sa mundo ay posible mag-deteriorate sa paglipas ng panahon. Hindi po ba? Papansin natin yon. Halimbawa, kung mayroon kang nabili na cellphone 3 or 4 years ago sa halagang 10,000 at kung ibebenta mo iyon sa ngayon, magkano mo na lang mabebenta iyon? 3 to 4 years ago, yung cellphone na nabenta mo. We are not commercializing, nagko-commercial. J2 Plus, J2 Prime ba to? Tawag dito. So nung unang labas yan, wow, mahal-mahal ito, tapos nag-aagawan. Pero ngayon, benta mo yan, gusto mo ng J2 Plus? Magkano? 1,000, mahal? Bakit? Nagde-deteriorate ang halaga. So yung mga cellphone natin noon, pag binenta mo ngayon, yung 10,000 nga probably, 4,000 or 5,000 kapag mukha pang bago, pero mahirapan ka nang ibenta. Pero ang sigurado, hindi mo na iyon mabebenta na kasing halaga ng kung magkano mo iyon nabili dahil, sabi nga natin, may mga bagay sa mundong ito na bumababa ang value as you use them. So ganun din ang nais ipakita ni Pablo dito sa verse 22. Ang legalism na mere human teachings ay about things that deteriorate as we use them kasi habang sinusunod mo yon, yung mga human teachings na yon, habang ini-exercise mo yon at doon ka nang hahawak, yun ang pinanghahawakan mo na mga katuruan para sa iyong spiritual growth
and maturity and security, makikita mo at lilitaw na yung inadequacy ng human teachings na yon o kakulangan ng mga batas na yon o ng legalism na iyon to keep a person spiritually healthy and secured. Kaya it deteriorates as we use them. Kasi nakikita mo, nare-realize mo, hindi pala talaga nito kaya na panatilihin akong spiritually healthy. Itong mga bagay na ito. So, nasabi doon, you cannot trust human teachings or man-made rules and regulations na hindi talaga according sa Word of God to make you a mature and growing Christian. Now, nagpatuloy si Pablo sa verse 23. So nagbigay si Pablo ng mas malinaw na paliwanag doon sa sinasabi niya sa verse 22 at ito po ang sabi niya, these rules may seem wise because they require strong devotion, pious self-denial, and severe bodily discipline. So sa pagtingin ni Pablo, kung titignan ninyo, sinasabi niya, yung mga discipline o religious rules na iyon that the false teachers demand may appear wise or good para sa iglesia. Kung sa simula gagawin nyo yan, mukhang maganda. Merong magiging magandang resulta sa inyo. Kasi nga, bakit? Kasi following such religious rules requires strong commitment. So merong mga commitment yung mga member doon sa kanilang pagde-devotion, sa mga pagsunod ng mga festival, pagsasagawa ng Sabat. So everyone, you can really see that merong active na paggawa ng mga activities and fellowships nila. Ganun din, nagre-require din yung human man-made rules and regulation na yun ng pious self-denial and intense self-discipline. So you can see that the members are all disciplined and they are doing severe, intense discipline. So it can make a person look moral and righteous. Di ba? As you go out, saan ka pupunta? Ay, aatin ako ng Sabat. So, daan ka muna dito, kain muna tayo. Ay, no, hindi ako pwedeng kakain. Kasi faithful ako sa command ng God. Huwag mo nang kakain during Sabbath day. So, pupunta muna ka doon, excuse me. So, something like that, no? Naki-imagine nyo kung ano yung sinasabi ni Paul. However, the serious problem about those religious rules, man-made rules and regulations and laws, is they provide, sabi pa rin niya dyan sa verse 23, they provide no help in conquering a person's evil desires. Yes, we are already saved in Christ, but still we are being saved sa power ng sin. Meron pa rin mga evil desires kasi nga meron nga tayong old nature na kailangang talunin. Pero ang sabi ni Paul, those things, they do not provide help for you in conquering a person's evil desires. You cannot trust those things para matalo mo yung flesh, no, sa buhay mo. Why? Because they cannot change a person's heart. No matter what we do, rules and regulation cannot really change what is actually the heart of a person. Kung ano talaga ang puso ng isang tao, if that is as hard as stone, give that rules and regulation, probably it may harder than original. Rules and regulation, it proven na hindi iyon nagbabago ng puso ng isang tao. So even if a person submits to legalism for his or her spiritual health and security, hindi pa rin iyon nagpapakita ng tunay na kalayaan kay Kristo. Now, sa umpisa, parang confusing naman ito, pastor, kasi yun na nga, bakit pa tayo, merong mga rules and regulations sa loob ng simbahan? Bakit merong attend kayo ng prayer meeting? Ano tawag doon? 6 a.m. we have prayer meeting every Wednesday. So, rules yun and regulation, punta tayo ng 6 a.m. We hope, sana walang malilate. So, those are the things na kailangan. No? So, that leads us to our second and final point. Being free in Christ enables a Christian to choose wisely what is essential in defeating sinful desires.
bilang Kristiyano, we have to know ano ba talaga ang makapagtatalo sa evil desire na ito. Alam naman na natin yon, no? As we go on sa ating Christian life, merong mga temptations sa atin na ang hirap-hirap at sometimes nagawa na natin iyon bago pa natin ma-realize, ay, nagkamali na naman ako. So daily struggle natin yan. So being free in Christ, ang ginagawa noon sa atin ay bibigyan tayo ng karunungan noon upang makapili ano ba talaga ang kailangan ko. Saan ba talaga ako magtitiwala? Ano ba talaga ang panghahawakan ko upang daily ay mayroon akong lakas to overcome my flesh, to overcome this sinful desire of mine. So, ang pagiging malaya kay Kristo, yun nga ay nagbibigay sa atin ng kakayahang gawin kung ano talaga ang makapagpapalago sa ating pananampalataya at sa matapat na pagsunod kay Kristo. Now, nakita na natin, even sa last Sunday, a legalistic approach to spiritual growth and maturity may appear to be helping a Christian grow and be mature in faith, but in reality, they have no value in defeating the flesh. That is because being legalistic is just, ito yung reason bakit hindi pwedeng pagkatiwalaan talaga yung mga man-made rules and regulation for our spiritual growth and maturity. Dahil being legalistic is just promoting confidence in self rather than in Christ. Oh, I'm faithful. Nagtuturo si pastor na we have to have devotion daily. Sino ang nagde-devotion dito daily? Sino dito ang nagbabasa ng Bible araw-araw? Diba? Merong confidence. Para bang, so umpisa siguro. Pero as you begin to follow these rules and regulations, as nasusunod natin niyon, nagsisimula na rin ma-develop yung confidence na I am mature in Christ, I am growing in Christ, I am faithful in Christ. So those things, sabi ni Paul, hindi iyon ang right process. Hindi iyon ang dapat pinagdaraanan ng isang Kristiyano. Ano ang pinagdaraanan ng isang Kristiyano? That is, it is always wise to choose Christ. So the wise thing to do for our spiritual growth and maturity, we have to always choose Christ. Let us begin. Ang pinopoint natin dito is, let us begin in Christ. Choose Christ. Maalala po natin yung story ng young rich man in Mark 10:17-22. Diba? Hindi naging wise ang lalaking iyon sa pagpili kung isusuko ba niya ang kanyang mga ari-arian at susunod kay Kristo o mananatili siyang mayaman pero hindi tunay na tagasunod ni Kristo. At ang sabi sa verse 22, he was deeply dismayed by these words and he went away grieving, for he was one who owned much property. Foolishly, pinili ng lalaking iyon na manatiling mayaman, ngunit hindi naman tunay na sumusunod kay Kristo. Pag gusto lang niya siguro at convenient sa kanya, susunod siya. Pero pag talagang andun na yung requirement ng Christ na, okay, sell your properties, wala ka nang aasahan na other thing but me, then follow me. Are you still willing to do that? So yun nga, hindi napili ng lalaking iyon si Kristo. We do not know the story. Probably patuloy pa rin siyang nagsunod ng Ten Commandments. Probably doon pa rin siya umaasa ng kanyang security and pagiging safe ng kanyang salvation. Doon sa pagsunod niya faithfully ng commandments na yon. But hindi noon kayang talunin yung pinaka-old nation natin, which is always choosing our will over than the will of God. So, sa isang tao po na pinili si Kristo ng buong buo at walang pag-aalinlangan, makikita mo sa buhay niya ang isang buhay na malaya, lubos at kasiyasiya. Kasi ito po ang itsura ng buhay na yon. No, let us get
the heart of Paul sa sinasabi niya ito. Sabi niya dito, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Can you sense the freedom there ni Paul? Can you sense how at peace si Paul sa pagsasabi niya na ito, I no longer live, but Christ lives in me. The kind of life that you do not fear whatever man ang nangyayari sa iyong kapaligiran. Of course, merong concerns pa rin, pero you do not feel burdened, stressed out sa mga nangyayari sa iyo, pressured sa paligid mo, because you know you no longer live, but Christ lives in you. The life you now live in the body, you live by faith in the Son of God. If this is the time that I will die, then so be it. I will gladly accept it. So nais mo ba, kapatid, na maranasan ang tunay na kalayaan? Isang kalayaan na lubos at kasiyasiya. Then, always choose Christ. Doon tayo magsimula. Kapag pinipili mo na si Kristo sa araw-araw, doon magsisimulang mawala ang pressure sa iyong pagsisikap na makapamuhay with holiness and righteousness. Kapag pinipili mo na palagi si Kristo, doon mo mararanasan ang tunay na kasiyahan in spending time with God, in prayer and reading of His words. As you always choose Christ, doon din magsisimulang makita mo ang glory ng God as we gather to worship Him. Every Sunday is always, there's an excitement because you know that you will experience the presence of God. You will see His glory in every song that you sing. You will declare the glory of God. You will sing how you love God with those songs that we are singing and with all those musics that we are hearing. You begin to feel that, see that, and you begin to dance freely, to clap freely, and raise your hands freely because you are free in Christ already. You choose Christ. You choose to come here because you have already chosen to be in Christ. And also, if you choose Christ daily, you will start to appreciate that every ministry and service that we do is a privilege and honor to be part of. This money, I buy this with cell phone. This money, I buy this with delicious food. I buy this with macchiato. Ano ba yung macchiato? Tea. Thank you sa nagbibigay ng macchiato na yan. But aside from that, you are enjoying what you have, you also enjoy to give. You also enjoy to use this money for the ministry ng church na ito. It's always joy when you are getting that big amount and putting it in the offering. There's no, I'm a faithful giver. There's no more that. Kundi, I love Christ. It is my joy to give this. So, in always choosing Christ, you will see that is freedom in Him. Sapagkat ang pangako ng salita ng Diyos, if the Son sets you free, you will be free indeed. Amen. What a liberating message. What a liberating assurance. Just being in Christ, truly being in Christ, it sets you free. So I hope by that message, it's already clear sa atin why we are doing all these things. Why we have such these things. Why we have these ministries. Why we have this class 201. Why we have this fellowship. Why we have this Saturday practice. And why we have all these things trying to do our best. Because we are free in Christ. And we love being in Christ. So yun po ang conclusion ng mensahe natin ngayong umagang ito. Let us remember, to be free in Christ means to die with Him and to the world. Begin dying with Christ and begin dying to the world. You will see how freely
free you are. And then second, being free in Christ, it enables a Christian to choose wisely what is essential and in defeating sinful desires. Sa araw-araw, ang ating palaging pinipili na ay si Kristo na ating Panginoon. God bless us all and sumaatin ang salita at pagpapala ng Panginoon. Salamat po.